Additionally, he serves as the Youth Coordinator of the Apostolic Vicariate of San Jose, inspiring and guiding the next generations of leaders. Please join me in giving a warm welcome to our esteemed speaker, the President of Occidental Mindoro National High School Alumni Organization, Mr. Edward Ong. Parang feeling ko tuloy mga nag-expect sila. Chill lang po tayo this morning. Play na nga lang po ulit natin yung mga songs ni Mr. Ayun po. Thank you po ulit. By the way, I am Edward Ong. Ako po ay kilala na Kuya EO sa Mamburao. I am serving actually as a youth coordinator sa buong pong Occidental Mindoro. That's why I usually go outside of the province and outside of the country to represent the Apostolic Vicariate of San Jose. So today, thank you Sir Jesse also for inviting me. Hi sir, thank you for inviting me. Siguro nakapagtaka na usually I go to organizations. First, akala nila for faith lang yung ating pag-uusapan. Ano po? But this session will last for the whole of the morning. Tagal! Tagal! Ayun. Tapos kung balita ako 7:30 pa daw kayo. Aga, makakatulog. Pero kung makakatulog kayo, okay lang din. Hindi po ako Pare-parehas na tayo pagod. Joke lang. Ayun po. So chill lang po tayo for this morning. So right now, we will be having 3 sessions, session 1, 2, and 3. Hopefully, we finish the whole of the sessions by 11:45. Ito yung binigay sa akin. Yan. The title of the session is Starting at Our Endings. Starting at our endings. Tapos na. Ayan po, no? But before that, I want you all to we can start the session by praying po, but this time, it is a prayer dance. Yes naman. Okay po. So, ituturo ko muna yung, movements. The movements. Can I all invite everyone to stand? Ayan. First, kahit a comfortable space, medyo mabilis na naman yung movement. Hindi naman tsaka kakaya ng super. First is, peace before us. We will be giving out activity sheets. Yan. We'll be giving out activity sheets for everyone. Pahanda po ng inyong ballpen. Ano po? And see where we're going. Alam niyo po yung application na Waze? Yan. Kapag po tayo nasa Manila, kapag hindi natin alam kung saan tayo pupunta, tinatype lang natin yung Waze, yung sa destination natin. Tinatype natin kung pupunta tayo ng SM Mall of Asia, saan paano tayo pupunta, liliko na sa kanan. Pero, pag tinatype natin yun, yan, saan ba natin gusto makarating? Where do we want to go? Gusto ba natin na makarating doon sa 10-10-10 lahat ng yan? Ay gusto ko ba balanse yung lahat ng aspects of my life? Pero, bago ang destination, current location muna. Hindi gagana ang Waze kapag wala kang current location. Hindi pwede na gusto mong makarating doon sa gusto mong puntahan na hindi mo man lang ina-acknowledge kung nasaan ka ngayon. Sabihin mo nga sa katabi mo, nasaan ka ba ngayon? Where are you now? Nasaan ka ba ngayon? Kung ilan ang timbang mo, di mo alam kung ano yung iyong mga pinagdadaanan. You do not acknowledge that there is void in your heart. Gusto mo na maayos kayo ng inyong family, pero ayaw mo naman i-acknowledge na nasaan kayo ngayon. Okay? So, bago ang destination, current location muna. This session is called Life Roadmap. Hahanapin natin
natin kung saan tayo papunta. But before that, where are we right now? Sabi nga, you cannot really know where you are going until you know where you have been. Hindi mo pwedeng malaman kung saan mo gusto makarating kung hindi mo pa nalalaman kung saan na yung naabot mo. Amen? Amen. Happiness, maging masaya. Amen? Amen. Yung iba, sabi na, gusto na ng may iba, gusto pag-ibig, gusto yumaman, yung iba gusto ganun. Pero, ang lahat ng tao gusto maging masaya. Yun na naman ang gusto natin. And hopefully, this session, maging masaya lang tayo. Enjoy lang natin. Oh, wala naman tayo talagang output dito. Diyan mag-graded na kung anong mangyayari dun sa Wheel of Life nyo. Time to reflect. You owe it to yourself to give time for yourself. Para sa sarili mo. So that you will know where you will be going. Ang gusto lang naman natin ay maging masaya ang ating buhay. Para saan pa ang ating pagpapagal at paghihirap sa mundong ito kung hindi din naman magiging tayong masaya? Para saan pa nagigising tayo ng alas 5 mag-prepare ng lahat ng bagay kung puro reklamo lang din naman? Para saan pa na tayo ay nagbabayad lagi ng on time ng ating mga bills, ng kuryente, ng ating loan, pero hindi tayo masaya? Right now, sabi ko kay Sir, pwede po ako Wednesday, Thursday na lang. But Sir Jesse insisted that the first session ay about this. Actually, this is my first. Painom tayo ng painom ng paracetamol, wala naman tayong lagnat. Baka yung binibigay nating gamot ay hindi para doon sa sakit na iyon. So what we need to do is to find which aspect of my life that needs attention. Baka mamaya, sobrang taas mo na sa academic career, sa career life, pero nakalimutan mo na yung family life. Baka mamaya, sobrang taas na ng posisyon mo, nakalimutan mo na ang iyong kalusugan. When was the last time that did you exercise? When was the last time na ikaw ay lumabas with your husband, maging masaya? When was the last time you actually had fun? Baka naman puro fun ka na lang, nakalimutan mo na rin yung trabaho. Baka mamaya kagalit mo na ang lahat ng nasalo ng iyong trabaho, puro fun ka pa rin. Baka wala ka ng friends kasi yung family mo at yung career life mo na lang ang inintindi mo. Okay? So, there are areas in our lives that need our attention. What do you want? And where do you want to go? Saan ba natin gusto makarating? And every beginning is a blessing. Tandaan niyo po, kapag yan, every kissing is a blessing. Ano po? Kaya po mahalaga ang beginning. Mahalaga ang beginning because beginning offers us opportunity to start again. Kaya po masaya tayo pag may January. Pag January, yung iba masaya, yung iba malungkot na. Kailan po ginagawa ang New Year's resolution? January. When was the last time na nag-create kayo ng New Year's resolution? Every year? Or every year, dahil noong nakaraang taon, hindi naman nangyari, ay ano? Hindi ka na nag-New Year's resolution. Yung iyong New Year's resolution, anytime pwede mo naman baguhin yung sarili mo eh. But it is easier to restart at the beginning. Kasi hindi ka pa invested doon sa oras mo, hindi ka pa invested doon sa resources mo, hindi na nasayang yung internet mo. Ano ba naman yan? Alam na prepaid to, ilang gig na yung naubos mo, sayang na. Kung sinukuan mo na o mga pangarap mo, nagtagal mong pinagdasal, kasi hindi naman sinasagot-sagot, pwede mong balikan. Sabihin mo nga sa katabi mo,
ganda din naman. Eh, huwag na tayong mag-ganyan. Suko na rin naman tayo, nakailan na, ayaw na natin. And you can start again. Sabi nga ni Mother Teresa,